Mga kaibigan, magandang araw na naman po sa inyong lahat. Muli pong nagbabalik ang inyong lingkod, Highly Comworks. Sa araw na ito ay ibabahagi ko po sa inyo yun pong setup na gumagamit po tayo ng Romar Slab switch or manageable switch para sa VLAN. At yung gagamitin natin ngayon na software ay Wi-Fi 5. Since yun po ang natry natin, actually pwede din po ito sa ibang mga software. So marami kasing mga kaibigan natin na nagtatanong kung ano daw yung setup na ginamit natin dahil marami din pong bumibili sa mga ganitong setup kung saan ay para siyang isang tinatawag itong centralized na piso wifi na kung saan ay auto select yun pong ating pong mga piso wifi or sub vendor. Nga pala sa mga kaibigan natin na bago pa lamang po sa YouTube channel natin ay huwag po niyong kaligtaan na mag-subscribe, mag-like ng ating video, mag-share po ng ating video mga kaibigan. No? So sa lahat din po ng ating mga kaibigan dyan na nag-stay as a member po sa atin pong pa-shoutout ay makikita niyo po ang kanilang pangalan sa screen ho natin. Maraming salamat po sa pag-stay ho ninyo. So pagbibigyan po natin yung ating mga kaibigan dyan na bago pa lamang po, newbie, o baguhan pa lamang po sa ganitong business or sa setup na ito, ay gaya din po natin ay baguhan pa lamang po. Pero kahit baguhan ho tayo ay baka po makatulong yun pong ating idea, kaya magbibigay po ako ng idea po para sa inyo. Okay, simulan na po natin mga kaibigan at huwag na po nating patagalin pa. Kung makikita nyo po sa diagram natin, ay napaka-simple, napakadali din na atin po itong sundan, di ba? Kasi makita nyo naman po sa diagram na yan, kahit hindi ko po i-explain, ay talagang makukuha nyo po yan. O ngayon, yung gamit natin nga pala ay Wi-Fi 5 Soft. Kung bibili po kayo ng license ng Wi-Fi 5 Soft, ay nagbebenta po tayo niyan. Yung Facebook store natin nasa screen, yung Shopee store natin din ay nasa screen kung bibili po kayo ng ibang parts or sa vendor para po sa inyo pong mga piso Wi-Fi. So yung ating version na gamit ngayon ay PC version ng Wi-Fi 5 mga kaibigan. Actually, gumagamit din po neto ang KitFi at hindi ko na po alam yung iba. Kundi yung KitFi at Mini PC, Wi-Fi 5 ay gumagamit po ng Mini PC mga kaibigan or PC version po ng Piso Wi-Fi. So lahat po nito ay naka-wireless lamang yung ako pong ibabahagi sa inyo. Yung iba naman ay naka-LAN pero wala po akong LAN na sub-bando. Wireless lamang po ito mga kaibigan. So ito yung atin pong gamit dito is Mini PC. Ito yung Mini PC natin. Nakita nyo naman po, nabasa nyo naman po, di ba? So sa Mini PC, meron pa po tayong na-set up dyan na VLAN 15 to 60. So kung di nyo po alam kung paano mag-VLAN, meron din po tayong video tutorial yan. Separate natin at hindi natin mapapakita dito. Bisitahin nyo po mga kaibigan. Punta ho kayo sa network settings tapos sa LAN section ata yun. So maglalagay kayo doon, mag-a-add po kayo dun po sa LAN section ng VLAN 15 to 60 kung gusto nyo pong gumamit ng hanggang iilang mga vendor, 15, 45 vendors or sub-vendor. Pwede po yan. Tapos nyo maset sa LAN ay pumunta po kayo sa DHCP server. Tapos sa DHCP server maibigan, i-add nyo din yung inyong nilagay dun po sa LAN na mga VLANs. Okay? Pagkatapos nyan, pupunta po kayo doon sa HTML, nasa settings po yan ng admin at mag-add din po kayo, i-add din po ninyo ang VLAN 15 to 60, depende po sa nilagay po ninyo ng mga VLANs or VLAN ID mga kaibigan. No? So dapat yun yung pinakauna natin na gagawin. Pagkatapos, pag naset na po natin yung mga VLANs ID sa atin pong mini PC gamit ang Wi-Fi 5 Soft, so maaari nating gumamit na tayo ng isa pang router na kung saan ay naka VLAN 22. For example, 5v5 yung ating gamit na modem. Okay, so nakaset siya as VLAN 22. Automatic yan na magko-connect sa mini PC natin since naka-default po yung Wi-Fi 5 sa mini PC natin. So bakit tayo gagamit ng router na 5v5 at saka naka VLAN 22 para po ay maset natin yung mga sinasabi ko kanina na VLAN. Kasi hindi po natin mapapasok yan kung wala po tayong router na gagamitin. Okay? So mini PC, then router, naka VLAN 22 or 13 kasi naka-default yan. So pwede na po tayong mag-set ng VLAN 15 to depende sa atin. Sa akin lang po, example is VLAN 15 to 60 ay pwede po nating maglagay dyan sa pamagitan po ng router na naka VLAN 22 again.
Tapos partner niya yung mini PC. So sa mga nagtatanong, paano sir yung coin slot? Yung coin slot dyan is yun po sa Vendo, ipapaliwanag ko sa inyo ngayon kasi wala pong, di po gaya ng mga board na gamit natin, for example, Orange Pi 1, Raspberry Pi, na kung saan yung kanyang mga coin pin ay dun mismo natin itatap sa board. Ang mini PC kasi or PC version kasi ay wireless po ito or depende po sa setup nga po, meron pong mga LAN based din, no? Pero sa turo ko po at binibenta ko is wireless lamang siya. Okay, so pagkatapos niyan mga kaibigan, yung UTP cable natin na blue, ito po yan, blue. Ito po yung UTP cable, yung blue. Ito po yung nagrepresent sa UTP cable. So, itong sa baba niya ay meron tayong switch. Itong switch naman, ito yung manageable switch na nabibili natin sa Romars Lab. Sa ngayon ay wala pa tayong stock. Siguro next week meron tayong stock. Ang daling naubos kasi napakaganda ho talaga ng switch na ito. Ibabahagi ko sa inyo yung link kung saan mabibili sa Shopee. Nasa description natin at nang sa ganun ay matesting ho ninyo. 100% po talaga maibigan. Napakaganda ho talaga ng switch na ito. Mura lang siya pero napakaganda. Okay, so ito yung switch na gagamitin natin from mini PC. Lagay natin yung atin pong UTP cable sa switch. So ngayon, kasi yung switch na gagamitin natin mga kaibigan, manageable switch kasi is hanggang 15 VLAN ID. Okay, so 15 VLANs ID. So ibig sabihin, maglalagay lang man tayo dito ng 15 na ID sa VLAN. At ito mga kaibigan, dahil na po natapos na po nating lagyan, for example, lagyan na po natin ng VLAN 15 to 30, yun pong atin pong switch. Dito po sa baba mga kaibigan ay kailangan din po nating i-VLAN as AP, okay? So ang antena na ito mapakita ko sa inyo, ito ay naka-access point mode, no? Naka-AP siya na naka-VLAN. For example, sa AP1, kailangan nating ilagay dito yung VLAN 15. So lalagyan natin ng VLAN ID yung router na gagamitin natin. Kadalasan, ang router na gagamit natin is 5v5, modem Wi-Fi 6, pwede po yan. Hindi ko alam kung pwede pa ba sa iba. Pero yung na-testing natin 5v5 at saka modem Wi-Fi 6 maibigan ay pwede dito. Tapos sa router na ito, pwede din po tayong maglagay dito ng mga antena. Ang kagandahan, hindi mo na kailangan pang mag VLAN mode sa mga antena na additional sa router natin. Kasi yung ating router dyan is naka-VLAN na siya. So, ganyan po mga kaibigan. So, next natin is yung router natin na AP2, na dyan din yan nakakonect sa ating pong switch. Ilagay natin dito, for example, is VLAN 16. AP natin is 2 is VLAN 16. AP3 is VLAN 17 hanggang 30 po yan mga kaibigan. Okay, so ngayon, dahil ang switch natin ay 8-port lamang po ito, 8 butas lamang po ang available dito, or 7 kasi meron pong mga naka-series dyan, or 6, gumamit lamang po tayo ng switch hub. Okay? So switch hub, ilagay natin dito, hindi ko na nilagay sa diagram natin. Switch hub, palagay natin 8 or kasi ito ay 15 hanggang 15. Bibili tayo ng switch hub na meron po siyang 16 port, okay? Para mas marami. Sa 16 port, dyan natin ilagay yung 15 sub-bendos. 3 lang po yung nilagay ko dito. Ayan. Yan yung mga wireless sub-bendo natin. Pero 3 lang yung ginawa kong example kasi napakadami na kung marami dyan, di ba? So, gagamit tayo ng ibang switch, unmanageable switch, mga ibigan. Hindi po yung manageable switch. Bibili tayo ng 16 port na unmanaged siya, unmanaged na switch mga kaibigan. Actually, mura lang din yun, 16 port. Meron din po tayong link sa 16 port kung gusto nyo pong bumili ng mga gagandang switch talaga mga kaibigan. So again, dyan natin ilagay or i-connect natin dito sa switch yung switch na unmanageable. At dun tayo ko-connect para makuha natin yung VLAN 15, 17 hanggang 30 or 29 mga kaibigan. Para magamit natin yung mga VLANs na atin pong naset sa ating switch at sa atin pong mini PC. Ayan. So ngayon, dahil gusto natin, ito pala, yung internet connection natin ay hindi siya dadaan doon sa mini PC. Ito ay dadaan na doon sa pinakaunang switch natin. Ayan. Merong bakanting switch dyan, kaya magiging na lang yan. Yung switch natin is, actually 8 yan. Merong 8 port sa, ito sa manageable switch. So, ibig sabihin, 8 port, nakuhaan na siya ng 3. So, merong available na 5. Kaya gagamit talaga tayo ng unmanageable switch. So, dito yung internet connection natin papunta sa ating switch. Ngayon naman, pag gusto nating mag-extend mga kaibigan ng atin pong mga internet connection, ay mag-extend lang tayo ng ganito, no? For example,
1 kilometro naman ang plano natin kasi gusto natin na malagyan ito ng iilang mga subvendo mga kaibigan. Kaya ganito yung gagawin natin. Ayan, napaka short lang pero palagay natin na 1 kilometer yan. So hindi ka gagamit syempre ng UTP cable kasi di po pwede yan, di gagana yan. Kaya ang ginagawa, dapat meron tayong fiber cable. Ito yon, Mediacon to Mediacon. So ang Mediacon natin dito, gawin mo na giga, tapos giga din sa kabila. Ano? Huwag kang gumamit ng giga na mga Mediacon kapag giga yung ating starting na mga switch. Okay, so make sure din yung ating yung mga UTP cable dyan ay talagang ang tagos niya is hanggang 1000 Mbps. For example, 1 kilometer mga kaibigan, gusto mong ilagay yung VLAN 31 to 15, ito, 31 to 45, gumamit ka ng Mediacon to Mediacon. 1 kilometer, itong red line dito ay, ito ay nag-represent dun sa fiber cable natin mga kaibigan. 1 kilometer hanggang 1 kilometer kaya yan. Ngayon, pag dating natin dito, make sure na itong UTP cable natin, i-testing mo muna kung goods ba yung atin pong paglatag ng ating fiber cable. I-testing natin kung okay pa ba yung internet connection dito banda bago ho tayo magpapatuloy. So pag dating dito, kasi puno na po yung atin pong switch na manageable, next natin dito may bigyan is another manageable switch na meron pong 8 port na available. So, ganun din, lagyan natin ng switch hub na dito na unmanageable at nang sa ganun ay ma-accommodate natin yung 15 sub-vendo. Pero, sa akin pong ano dito, sorry mga kaibigan, sa atin pong example dito, diagram, ay meron lamang pong 3 na mga sub-vendo. Okay? So, bakit po meron mga sub-vendo dyan? Kasi, itong sub-vendo, dyan siya magko-combine sa ating mga routers. Ito. Okay? So, si sub-vendo, ito yung sa baba, baka malito po kayo. Ito pong sub-vendo na ito, magkukombine siya dun sa router ni AP4. Okay? Para AP4 na naka-VLAN 31. So, pag nag-connect si customer dito, so automatic na magpa-pop up sa portal yung AP4. Di na kailangan pang i-manual. Automatic po yan mga kaibigan. So, maghuhulog si customer dito. Kahit po dito siya nakakonect tapos maghulog siya, hindi po siya makakahulog dito sa AP5 kasi dito siya dapat sa AP4. Pero kapag mag-transfer siya doon sa AP5 na antena, ay andun pa rin yung credit niya, hindi mawawala kasi iisang connection lamang po yan sa main server. Okay? So ganyan po mga kaibigan. Sa switch naman, maglagay ka ng unmanaged switch kung gusto mo ng more than 10 to 15. So ganun din yung explanation ko dito. So, di mo na kailangan pa na pag mag-add po kayo ng antena, di mo na kailangan pang mag-AP mode. Pero sa router natin ay kailangan tong naka-VLAN, okay? Naka-VLAN to. I mean, ganina pala, yung pag mag-additional tayo ng antena, di mo na kailangan pa ng mag-VLAN mode. Ang ibig ko sabihin, VLAN mode. Ang kailangan mo is AP mode. Antena mo is naka-AP mode pag may additional tayo ng mga antena dito sa atin pong mga routers po mga kaibigan. Di ba? So napakasimple lamang po ng setup natin at napakadaling intindihin. Kung di nyo naintindihan naman, mag-comment lamang po kayo sa comment section mga kaibigan. So dito naman sa switch natin, for example, 25 kilometers mag-e-extend tayo ng atin po mga sub-vendo. Ganun din po yung setup natin dito sa next natin na target. So, laglagay lang tayo dito ng UTP cable, Mediacon to Mediacon kasi umaabot po yan ng 25 km yung atin pong Mediacon mga kaibigan. No? So, kailangan natin ng ganun pa ning setup, switch hub. Sa switch na ito, dito mo ilalagay yung 46 VLAN to 60. Kasi namamanage po ang etong atin pong mga kaibigan, ito pong ating switch na ito. Okay? So, ito balikan natin mga kaibigan na para hindi po tayo magkamali. Ito pala dapat VLAN 15 to 30, dapat lagyan mo din dito ng 30 pala to. Ayan, para hindi tayo magkamali. Mali pala yung diagram natin. 30, kasi meron tayong VLAN 30 dito sa switch. So, ayan. Tapos dito naman, kailangan meron tayong VLAN 45. Ayan, ito pala. Ayan, VLAN 45. So, ganyan mga kaibigan. So, napakasimple lamang ng ating diagram explanation sa inyo at nang sa ganun ay makuha nyo po talaga kapag bibili po kayo ng mini PC na sub-vendo. Meron pa po tayong benta sa ating pong Facebook store kung di nyo alam mag-flash. Meron tayong plug and play tapos isang router para nang sa ganun kayo na mag-additional. Pero sa ngayon wala tayong bakanting switch hub mga kaibigan or switch na manageable na rumors lab.
kasi nga po naubos ho agad, doon po nag-trending ito. At ngayon ay kahit puntahan natin sa Shopee ay medyo alanganin pa yung seller kasi nga po siguro sa dami ng mga nag-order sa kanila, hindi agad ito mapapadala kasi yung lugar nila ay naapektado din po ng bagyo sa ngayon. Pero siguro next month or next week, baka po meron tayong bakante, bisitahin nyo po ang ating Facebook store. Yung link, ilalagay ko yun sa description natin para na sa ganun ay magiging updated po kayo. Huwag po nyo kaligtaan na mag-follow, mag-subscribe sa atin pong Facebook store kapag bibisita po kayo doon. Ito mga kaibigan, i-picture nyo po at nang sa ganun ay matry po ninyo sa actual. So, syempre, wag ho ninyong itry mismo doon mismo sa location. I-try nyo muna doon sa bahay before po kayo maglatag or before nyo po i-final yun pong inyo pong setup. Kasi napakamali po ng desisyon na yon. Dapat i-try nyo muna sa bahay bago nyo i-finalize or i-final yun pong inyo pong setup sa mga location na gusto po ninyo mga kaibigan. Okay, so sa lahat po ng ating mga kaibigan dyan na mayroon pa pong katanungan about po sa mini PC, VLAN setup, auto select, ay mag-comment lamang po kayo sa comment section at mag-message po kayo sa akin sa Facebook store. Bilang pasasalamat mga kaibigan ay sana nga po talaga ay nakasubscribe kayo, nakalike po ng video, nakashare din po ng video sa timeline po ninyo at ganoon din po pa-share mga kaibigan at ang pinaka-importante sa lahat, i-hit po ninyo ang atin pong notification bell at ang pinaka-importante din sa lahat, mabisita ninyo yung Facebook store natin, Shopee Store. Huwag po nyo kaligtaan na mag-follow po sa Facebook natin mga kaibigan sa karagdagan pa po na atin pong i-upload. Again, magandang araw po sa ating lahat and God bless us all.